morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod ang salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod ang salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. By the power of His word, greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. He is Almighty God, my Savior.
is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. He's Almighty God, my Savior. He's Almighty God, His name is Jesus. He's Almighty God, my Savior. He's Almighty God, His name is Jesus. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Of His word. Good morning, Jesus! Good morning, everyone! Sa mga kapatiran natin na ang aga-aga pa po ay kasama na natin. Sa mga iba po na mga kapatid natin na kasalukuyan po na nagbabiyahe, papunta po sa kanilang mga trabaho, welcome po at good morning din po sa inyo. Para naman din po sa mga kapatid natin na nasa kanya-kanyang mga bahay, na araw-araw po ay walang sawa na sumasama sa amin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Good morning sa inyong lahat. Thank God it's Monday. At dahil Monday po ngayon, marami na naman po tayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Kaya thank you Lord. Okay. At sa umaga pong ito, tayo po'y mananalangin muna. Ano po? Thank you Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa nakaraang linggo na binigay mo po sa amin. Linggo na pinuno niyo po, Lord, ng pagpapala at kalinga ninyo ay naramdaman po namin. And we pray, Lord, for this week again. Punuin niyo rin po ng hope at pag-asa itong linggo namin, Lord. At alam namin na may maganda po kayong gagawin sa aming lahat sa buong linggo na to na aabangan po namin. And for this day po, Lord, kayo po ang manguna sa amin lahat. Lahat po ng gagamitin nyo sa umagang ito para iparating ang magandang balita sa lahat po ng mga kapatiran namin na kasama namin sa umagang ito, ay bigyan niyo po ng double portion of anointing. Salamat pong muli, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. At sa umagang ito, sa ating VOTD po, i-welcome po natin ang ating kapatid. Wala siyang mic? Wala pa siyang mic? Okay. Thank you, Lord. Good morning po sa lahat ng mga katandala at na kay Sister Rose na nasa Singapore. Yan. Okay, ready na po ba? Okay. Sa mga taga-Alaminos na Pangasinan sa ating outreach, magandang umaga po. Okay, i-welcome na po natin ngayong umaga ang ating kapatid na si Sister Nene. Good morning, Jesus! Thank God it's Monday, Freedom Day. Yan, araw-araw po talaga dapat Freedom Day. We are free from stresses, worries, and troubles. Thank you, Lord. So, ang ating word po ay parang sequel po ito nung last time na pinashare po kami. Kasi medyo, pag meron po kasing namamatay, minsan ayaw natin sabihin yung salitang patay o death. Pero nakapagtanong po ako kay Lord, Lord, parang sabi ko, ba't ganun po? Yung may sakit, hindi siya yung nauna, yung wala pang sakit, yun ang nauuna. Tapos parang bigla-bigla. Natuwa po ako dito sa word na ito. Sa Deuteronomy 32 verse 39. Sabi dito sa King James Version po, see now that I, even I, am He. So si Lord po ito. And there is no God with me. I kill and I make alive. I wound and heal. Neither is there any that can deliver out of my hand.
Pag sinabi po kasing kill, ang nakikita natin ay yung taong may hawak na patalim o kaya may hawak na baril. Pero yung kill dito, natuwa po ako sa dictionary, yung haalisin yung life, sabi niya, yung snuff na life, no? Parang ganun po. Parang sa ilaw, papatayin yung ilaw. Pero hindi ito yung sasaksakin o babarilin. So, ganun po. Tapos, naitanong ko pa rin po kay Lord, ano Lord, ang mga tamang edad ba? May edad po ba talaga sa kamatayan ng tao? Kasi, madalas po, na-expose ako sa mga, naalala ko nga nung student days po, ayaw ko po pagka yung pasyente ay terminally ill. Ayaw namin, nasa ship namin mamatay kasi marami pong gagawin sa pasyente pagka namatay na. Kaya ngayon, napansin ko, naitanong ko kay Lord, Lord, dapat bang katakutan ang kamatayan? Kasi ang picture natin sa kamatayan, mga kapatid, ay yung may kalawit, di ba? So, nakakatakot. Pero alam niyo, habang nagbabasa po ako, natuwa po ako na hindi pala po dapat katakutan ng kamatayan. Kasi ang sabi po ng isang, doon sa ating, may nabasa po ko, na ang kamatayan is a divine appointment na hindi natin pwedeng absenan. Hindi rin natin pwede pong maantala, no, ang appointment natin, kagaya ni King Hezekiah, no? Pero, hindi ho natin to pwedeng hindi atenan kasi ito ay appointment. Diba sabi sa Hebrews 9:27, it is appointed that man will die once and be judged. Kaya, praise the Lord. So, hindi po pala nakakatakot si kamatayan. Ang nakakatakot po ay doon sa mga taong wala pa kay Lord. So, di ba sinasabi natin, Lord, tigil mo na to si COVID. Ito palang COVID ay pinahintulot ng Diyos para ano? Para ang mga tao ay lumapit sa Kanya. May nabasa po kasi ako doon sa 2 Samuel 14:14 na si Lord din po ang gumagawa ng paraan para ang mga tao ay makalapit sa Kanya. Allow me to read that, mga kapatid, ha? Kasi talagang napakalaking po to sa akin itong mga pangyayari ngayon. Pero salamat po, habang tayo ay nag-aantay dyan sa may bakuna na yan, tayo ay tinuturuan ng Diyos. Kaya tama din sabi ni Moses, Lord, teach us to number our days so that we may gain wisdom. Ito po yung sabi sa 2 Samuel 14:14. Sabi, all of us, sabi niya, must die eventually. Our lives are like water spilled out on the ground, which cannot be gathered up. Parang naalala ko yung don't cry over spilled milk. But God does not sweep life away. Instead, He devises way to bring us back who have been separated from Him. So, ang Diyos po ang gumagawa ng paraan. So, I'm very, very sure po na itong si COVID is God's way of bringing people who has been separated from God, who take God for granted, so that our lives will be transformed and we will find that God is in full control of everything, that indeed He is the superior, supreme, and sovereign God over all created things. So meron pa ako na buong word dito, yung tak. Tak means to act wisely, no? Tak. T means, praise God, thank you Lord. Alam niyo mga kapatid, kaya ako pala nagaganito kasi meron talaga pala akong fear sa public speaking. Matapang lang po ako sa pasyente. Oo, talaga, honestly. Kaya thank you, Lord. So, TACT, T-A-C-T, total, absolute, and active commitment to trust the truth. So, ito po talaga ang panahon na 100%, sabihin beyond doubt, na pagkatiwalaan natin ang mga salitang ibinibigay sa atin ng Diyos. At ipagkatiwala natin ang buhay natin ng buong buo sa Kanya. Huwag talaga tayo, isa nga sa mga memory verse natin, di ba? Huwag talaga tayo magtiwala kasi alam na natin, hindi po. Araw-araw po yan ng pagdiskubre para makilala natin si Lord. So ito po yung mga lesson na natutunan ko dito na dapat tayong mga tao, dahil nagtitiwala tayo kay Lord, kilalanin natin siya mabuti. Kasi may ginawa po akong short na poem para to end this. Ayan, matatapos na tari.
Let each day allow the Holy Spirit to teach us with Him deeper intimacy. For ours is victory, for He promised 24/7 with us He would stay. So why fear death? For we are sure, for where Jesus is, there we will be. So, whatever happens, mga kapatid, kaya nga si Paul, mamatay, mabuhay, yung physical body nating mag-decay. Sabi din sa 2 Corinthians 4:7, sometimes nagda-doubt tayo, nagdi-despair tayo, but we are not totally crushed. Why? Because our lives is in the hands of the Lord Almighty, who knows us very well and who loves us so much that He gave His life for us. So mga kapatid, huwag nating katakutan si kamatayan. Nakakatakot lang ho yung drawing. Pero sabi nga ni Pablo, O death, where is your sting? O death, where is your victory? So those who are in Christ are very, very sure that whatever happens, we will be with the Lord forever and ever. Amen. So yan, Tari. Thank you, Lord. Salamat, Sister Nene, para po dun sa ating VOTD. Alam nyo, napapanahon din talaga itong binigay ni Sister Nene na word na to. Kasi ang dami talagang mga questions sa mga panahon ngayon. Lalo na dun sa mga may namatayan, tapos bakit nagkaroon ng COVID, di ba? Ano ko nga, naririnig-rinig ko nga, ay, bakit sila na ganun din? Ang tanong ko rin naman po, bakit hindi? Hindi ba? Kasi parang akala ng mga maraming tao na, oo, parang kagaya rin po, marami talagang realization itong dumating na ito. Kasi yung iba, akala nila kapag malakas sila, matagal pa bago kuhanin ni Lord. So, tinuruan din po tayo dito na pati yung span of time na ating ilalagi dito sa mundo ay nasa kamay pa rin ni Lord. Sa binasa nga ni Tani, meron po ritong great demands ang glory ng Diyos. Na ang unang-una ay yung the demand of a self-existence. Yung self-existent ng Panginoon dito, sabi niya, I am He. Alam nyo, ito po ay sinulat po, awitin po ito na ibinigay ni Moses sa mga Israelites. So, yung self-existence po ng Panginoon, siya po ay nandyan na bago pa ang lahat. Siya na. So, hindi mo po pwedeng questionin yon dahil siya rin po naman ang may gawa ng lahat. Tapos yung pangalawa nga, soul supremacy, nasabi ni Sister Nene kanina, that there is no God with me, ang sabi po niya. So none to help me, none to cope with me, ang sabi po sa ibang version. So nag-iisa lamang ang Diyos, hindi ka po pwede pong mag-content sa Kanya. Tapos yung pangatlo po, absolute sovereignty. Ito po ang kailangan po nating maintindihan at huwag maalis sa isipan natin ang sovereignty ng Diyos. Sakop niya po ang lahat-lahat. Siya po kasi yun nga yung divine providence, alam niyo po yun, simula nung naintindihan ko yung divine providence na yun, pag naintindihan niyo po ito, mas madali pong tanggapin kung ano ang mga pagpapasya ng Diyos na ginagawa niya sa buhay natin. Kasi po, ang ibig sabihin po kasi ng divine providence, God is the creator of heaven and earth, and all that occurs in the universe takes place under His divine providence. So, under God's sovereign guidance and control. At sa ating mga believers, ang paniwala talaga natin at ang pananampalataya natin that He is working all things for our good. Kaya po kahit anong nangyayari sa buhay natin, kapag katong divine providence na to naintindihan mo, alam mo that God is in control. San ka man dali ng sitwasyon mo, He is still in control. At yun po ay yung plano niya sa buhay natin. Kaya nga sabi ko sa inyo po nung isang araw, find your place, find your right place in the plan of God para po hindi ka tanong ng tanong kay Lord, ba't nangyari to? Bakit ako nagkaganito? Bakit ganyan?
kapag nakita mo po ang lugar mo at ang pwesto mo sa plano ng Diyos, hindi ka po magtatanong. Sasabihin mo lang lagi, "Thy will be done, Lord," kung ano po ang kalooban ninyo dahil alam ko, ito ang plano mo. At ang pinakahuli nga po, the demand for an irresistible power which cannot be controlled. Ayan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na ang lahat ay nasa kamay ng Diyos, walang makakatakas, walang makakaligtas, at wala rin po pwedeng magtanong kung bakit niya ginawa yon. Dahil siya nga po ang may likha ng lahat, siya rin ang may control ng lahat, kaya magpapaubaya ka lang kung ano ang pagpapasya niya sa buhay mo. Huwag tanong ng tanong kasi alam niyo po, yan ang nakaka-confuse sa atin. Yung tanong ng tanong, imbis na maintindihan natin, lalo po tuloy nating hindi ginugusto yung nangyayari sa atin dahil meron tayong ibang plano. Sabi nga nung ating memory verse, nung nakaraan, Isaiah 55:8, your works, your thoughts are not my thoughts, and your ways my ways, says the Lord. So, hindi ho talaga po pwede. Kaya, kung dinesisyon na ng Diyos na time's up for you, time's up. Kahit na po nga ikaw ang pinakamayaman, kahit na sino ka pa, kapag ka po ang nakatalagang panahon sa iyo, sa araw, ay sa mundong ito, ay time's up na po, time's up na po. Siya po ang nakakaalam. Kaya thank you, Lord. Medyo mahabang usapin itong word ni Tane. Yes. Oo. Tsaka madami ring mga controversial dito na kailangan tatanggapin mo kasi talaga to by faith. Hindi po pwedeng reasoning dahil mauubusan ka ng reason, hindi mo pa rin maiintindihan. Dahil nga, hindi kagaya ng isip natin, ng kaisipan ng Diyos. Yeah. Thank you, Lord. Excuse me, i-add ko, kaya nga sabi doon sa 1 Corinthians 2:16, who can give God advice? But we, however, have the mind of Christ. So binigyan naman pala tayo ni Lord ng portion ng mind niya so that when things comes our way, we are able to ask Him na why, ano ang plano ng Diyos sa buhay natin when those things happen to us. So, thank you, Lord. Amen. Ayan, thank you, Lord. Ang ganda naman ng natin, Ang ganda ng 2-camera setup. Ginawa po namin yan para magkakahiwalay kami. Oo. Para wag kayong magtaka pag wala kaming gano'n kasi magkakahiwalay, mag-isa lang naman po, Thank you, Lord. Kailangan talaga may paliwanag. Para hindi po sita. Ginawa po talaga namin 2-camera setup para hindi po kami magkakatabi. Oo nga, thank you Lord sa concern po. Para po, pag ayaw mag-face mask, kailangan magkakaiwalay ng malayo-layo. Pero pagka nagkakatabi, kailangan po talaga yan. Okay, thank you Lord. Sa araw na ito, syempre, hindi naman po mawawala ang celebration. At sa araw na ito, ay birthday po ni Brother Chen Escondo. Ayan, anak ni Tita Ku at ni Kuya Jim. Brother Chen, happy birthday. At kay Brother Joey Francisco. Joey May? Babae, lalaki? May talaga, Sister Sally? Joey May Francisco, anak ni Pastor Fred? So lalaki to, si Brother Joey. Brother Joey Francisco, happy birthday, Brother Joey. And happy wedding anniversary kay, si Ep pala. Ep and Joris Vial na nasa Korea. Biro mo, no? Isang taon na pala yun, Ep. Happy anniversary sa inyong dalawa ni Joris. Yan, kantahan natin sila. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary.
anniversary din kay Sister Mai and Brother Marlon Nivera. Ayan, happy anniversary. Thank you, Lord. Ayan, nakakahabol yung ating mga nagme-message sa akin, no? Thank you, Lord. Pakibati daw. Oh, birthday daw ni Doc ngayon. Doc Beloria! Si Bebe! Doc! Darling Bebe! Oo, sabi ni Mother, pakibati daw. Happy birthday kay Darling Bebe ni Mother. Ayan. Happy birthday, Doc, sa langit. Thank you, Lord. Birthday pala. Mother, birthday ni Doc. Happy birthday! Ikaw, pwede ka naming awitan. Di ka others. Thank you, Lord. Ayan. Okay. Alam niyo po, kasama, lahat po kaming mga manggagawa dito ay buong pusong nagpapasalamat po sa inyo, mga kapatid, na yung iba hindi na po namin na babate, hindi na po namin napasalamatan. Yung iba naman po, secret lang daw po. Ayaw ipaalam. Pero pinapasalamatan na rin po namin kayo sa lahat-lahat po ng mga suporta at tulong na pinadadala niyo po. Kaya thank you, Lord po. Hanggang ngayon nga may nagpapadala pa. Oo, si Brother Baby nag-birthday din kasi siya, so senior din niya sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Si Lord na po ang magbabalik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw. Basta po yung aming ngiti ay abot tenga, kaya ang mga panalangin namin ng may pasasalamat ay abot langit po para sa inyong lahat. Ayan. Thank you, Lord, din kay Brother Bong dahil may merienda kami mamaya. Si Brother Bong Banwa na nag-birthday. Ayan, thank you, Lord po. Oo. Tuloy na daw. Thank you, Lord, sa lahat po ng mga pagpapala. At maraming salamat din po sa kagalingan ni Tita Ko. Oo, at lumalakas na siya. Maraming salamat kay Lord, Tapos, yun nga po, i-pray po natin yung Tixon family. Si Brother Mike po kasi sa lahat po nung hindi nakakaalam, si Brother Michael Tixon po ay na kay Lord na. Alam nyo, nakakagulat din po itong balita na ito. Siya po ay nasa Saudi. So, wala rin pong nakakaalam na, hindi ko alam kung siya mismo alam niya, pero yung mga pamilya po niya, walang nakakaalam na meron pala siyang sakit sa puso. Baka hindi rin niya siguro alam. So, ang akala nga po ay na COVID siya, pero negative po yung result niya. Oo, kaya ang kanya pong cause of death ay cardiac arrest. Opo, nakakagulat po talaga. Pero, tama-tama pala yung word ni Sister Nene kanina. Oo, pag ang Diyos ang nagpasya, no one can question. At yun po ay pagpapasya talaga ng Diyos. At alam niyo po, thank you Lord naman po, pagpasyahan man ng Diyos na ito na yung huling araw natin dito sa mundo, huwag po kayong mag-alala at hindi pa naman po tapos ang buhay. Ang tunay na buhay na ganap at kasisiya na sinasabi sa John 10:10, yung pong buhay na kasama ang Diyos. Yung po talaga ang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi pa po yung nandito. Kasi dito, ang dami pang problema, hindi ba? Ang dami mo pang dadanasin. Pero yung buhay na ganap talaga at kasiyasiya na kasama ang Diyos, yun, wala ka ng mga ganitong pagdadaanan. No more tears, no more pain, di ba? Tapos ang gagawin mo doon, biro mo, aawit lang ng aawit, magpupuri lang ng magpupuri kay Lord. So anong klaseng kaligayahan meron yun na araw-araw makakapagpuri ka lang sa Panginoon, Ayan, thank you Lord. Okay, mga kapatid, sa araw po na ito, dahil thank God it's Monday, meron po tayong mga pasasalamat na babasahin. Bukas pa yon, Beb. Diba? Tuesday. Oo.
Excited, Kuya. Okay. Thank God, it's Monday pa lang po. Ayan. Tuesday, bukas pa yung tula. Ano? Okay. Sa araw po na ito, may pasasalamat po ang ating kapatid na si Sister Beth Marasigan ng ating Kalo Outreach. Alam nyo, milagro talaga po ito, mga kapatid. Babasahin ko po, Ang sabi po rito, Good morning po, Sister Ria and Pastor Alex. Muli po, taus-puso po akong nagpapasalamat una sa ating Amang nasa langit. Pangalawa sa inyo, Sister Ria and Pastor Alex, at sa lahat po ng elder, mga kapatiran na buong puso po na ipinagdasal ang kagalingan ng aking anak. Di ko po maipaliwanag ang sobrang saya ko po sa mga oras na ito, na sinishare ko lang po ang kabutihan ng Diyos sa buhay namin. Bali 2 days na pong dinadala sa ospital ang anak ko kahapon po at kanina pong 5:00 ng hapon. Tumaas na naman po ang BP niya. Kausap ko po siya ng 5 ng hapon. Siya po 5 ng hapon, nadala po ulit siya sa hospital. Padalawa na pong ospital itong pinagdalhan sa kanya. Kampante po ako nung kausap ko siya. At ang sabi ko po, Neng, pray lang tayo. God is good all the time. Di ka pababayaan ni Lord. Para wag po siyang manghina. Yun po ang palagi kong sinasabi sa kanya. Tapos, pumasok na po ako sa kwarto, nagpray po ako, at kasi po tuwing 6:00 ng hapon, yan po talagang nakasanayan ko po na araw-araw makipag-usap kay Lord sa umaga at 6:00 ng gabi. Kasi po, natutunan ko sa lahat ng elder, comfy family, worker, mayroon man po tayong pinagdadaanan o wala, dapat palagi po tayong nakikipag-usap kay Lord. Madami po kaming pinagdaanan, pagsubok sa aming pamilya, pero kailanman di po kami binibigo ng Diyos. Palagi pong nakaunat ang kanyang mga kamay upang abutin po kami. Salamat sa Diyos, walang hanggang pasasalamat ang tanging alay ko sa iyo, Panginoon. Kulang ang salitang thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. At natapos po ang 6:00 prayer ko. Nag-chat po ako kay Pastor Alex at Sister Ria. Ako po ay nagpa-pray sa ating elder. At dahil alam ko po na napaka-powerful po ng sama-samang panalangin at lampas na pong 7:00, nakita ko, naririnig ko po ang sipi ko, nakita ko po Sister Ria tumatawag po. Napaiyak po ako, napakabuti ng Diyos kasi po nakita ko po kung gaano kamahal ng manggagawa ang kanilang mga kapatid kay Kristo. Naramdaman ko po na mahal nila ang pamilya ko, kaya po nang umiyak na ako kay Sister Ria, iyak po ng kagalakan dahil hindi po nila pinababayaan. Kasi po napakalaking bagay na ipag-pray ka ng kapatiran. Napaka-powerful po. Glory, glory to God. Lumipas po ang 1 oras, tumawag po ang anak ko sa aking apo. Tamang-tama naman po, kausap ko si Nanay Cle sa sipi ko. Kinuha ko po yung sipi sa apo ko, nung time pong yun kausap po ng apo ko yung mama niya. Kaya nilapit ko yung cellphone at pinag-pray po ni Nanay Cle, ni Sister Clement to, ang aking anak. Salamat sa Diyos, pagkatapos pong mag-pray, nag-usap po kaming mag-ina. Sabi ko po sa kanya, Neng, pinag-pray ka ng elder natin na si Pastor Alex at ng buong kapatiran. Ang aking pamilya, ang Comfy family. Napakabuti ng Diyos at nagkwento na nga po siya. Nang dinala siya sa ospital, sabi niya, Mama, para po akong gulay kanina nung dinala ako sa ospital. Kasi po, sobrang taas ng BP ko. Kasi po, nung unang ospital, tinanggihan na ako. At lumipat ulit kami ng ibang ospital. Noon daw siya nakahiga, chine-check up na po siya para daw po siyang hinipan ng hangin na nag-120 ang dugo niya. At sabi niya, Mama, alam mo ba nung sinabi nung doktor na 120 ang dugo ko,
at pwede na akong umuwi. Alam niyo po bang nagtatakbo akong palabas? Samantalang nang ipinasok po siya sa ospital, para daw po siyang gulay. At panay ang papurit pa sa salamat niya kay Lord. At talaga pong nagpapasalamat ako kay Lord. Kamangha-mangha po ang ginawa ng Diyos simula po nang napalayo siya sa amin. Kinukwento na po niya sa akin once a month pa lang po siya. 1 month pa lang po siya sa Dubai. Dito po siya natuto na palaging mag-pray, makipag-usap kay Lord. Tumibay po ang relasyon niya kay Lord. Kasi po, malayo na siya sa amin. Tuwang-tuwa po ako pagkausap ko siya kasi po, prayer lang po ang sandata niya palagi. Dahil dun po ang turo ko bago siya umalis. Palagi kang mag-pray bago magtrabaho sa lahat ng gagawin mo. Prayer lang at palagi niya pong itong ginagawa. Kaya po gusto kong i-share ang kabutihan ng Diyos na ginawa po sa aking anak. Sabi po ng aking anak, Mama, bukas po, babalik po kami ng ospital. Check upin po ulit ako. Alam ko po, pinagaling na siya ni Lord. Hindi lang po 1 beses o 2 beses na pinagaling ni Lord ang aking anak. Maraming beses na po. Kaya po taus-pusong papurit pasasalamat ang alay ko sa iyo, Panginoon. Pangalawa po kay Pastor Alex at kay Sister Ria at sa lahat ng kapatiran ng buong Comfy family. Maraming salamat po at napakasaya ko po. Umiyak man po ako, yun po ay iyak ng kagalakan. Alam niyo po, bago siya umalis, nagpray po ako kay Lord. Sabi ko, Lord, mahirap pong malayo sa akin ang aking anak. Kung talaga pong kalooban mo na makaalis siya, huwag niyo po siyang pabayaan. Kaya po nakaalis po siya, alam ko, hindi siya pababayaan ng Diyos. Thank you, Lord. To God be the glory always. God bless us all. Ayun. Thank you, Lord. Ay, meron pala siyang kanta na nire-request. Okay. At ako daw ang kakanta. Sige. Sige po. Alam niyo po ba yung BP niya, nung anak niya, hindi niya na nabanggit dito, umabot po ng 200. Kaya talaga parang gulay na nga daw po nung dinala sa ospital. Tas tinanggihan pa. Kaya po, sobra yung iyak po niya, nung pinag-pray. Pero thank you Lord, bigla na lang daw po nung nag-pray ang mga kapatiran, bigla na lang daw parang hinipan ng malamig na hangin yung anak niya. Kaya gulay daw siya nung dinala doon, pero nagtatatalon siyang umalis sa hospital kasi. Oo nga, tinanggihan nga, nabanggit ko nga. Nabanggit ko nga. Tinanggihan nung una. Ayan. Ano daw yung awitin? Pupurihin kita ng buong puso ko. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo ngayon at magpakailan pa man. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo ngayon at magpakailan pa man. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus.
Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo binabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Aking Panginoon, pupurihin kita. Aking Panginoon. Ayan. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Ayan. At meron po tayong mga kapatiran. Ay, merong awiting dyan. Yan kay Sister Sarah. Ito po ay love offering ng isang kapatid natin sa ating Laia Outreach. At isa po siya sa mga song leader sa ating Laia. Pakinggan po natin ang awitin ni Sister Zara Abanilla. You are amazing, awesome in all you do. You are my Jesus, my God and my Savior. You're everything I long for. You are my Father. You love me just as I am. My great provider. You keep me on my knees. You're everything I long for. Jesus, you are my everything. I exist because of you. Every move I make, every breath I take, it's all because of you. Jesus, you are my everything. I exist because of you. Everything I have, everything that I am, it's all because of you, my Lord. It's all because of you. You are my Father. You love me just as I am. My great provider. You keep me on my knees. You're everything I long for. Jesus, you are my everything. I exist because of you. Every move I
Yan. Thank God it's Monday. Ayan, hindi naka-off. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Pastor Simple. Yan, purihin ng Panginoon. Sa umaga pong ito, mga kapatid, kami po ay bumabati sa ating mga kapatiran na patuloy pong nakikinig ng ating ganitong gawain. Lalo-lalo na po dyan po sa parte ng North, sa South, sa West, at saka po sa East. Na alam po natin na ito po yung pinananabikan natin na mapakinggan, lalo-lalo na po yung mga patotoo ng ating mga kapatiran na iba-ibang karanasan na magdadala po para lalong yung ating pananampalataya sa Panginoon ay mapalago sa pamamagitan ng mga patotoo ng mga kapatiran po natin. Ayan, thank you, Lord. Ayan, tanggalin to. Ayan, thank you, Lord. Binabati ko yung mga yung prayer meeting namin, live stream sa Tumana, dito sa Bataan Maribeles, yung aking hinahawakan na live streaming. Binabati ko kayong lahat dyan. At yung ating mga kamag-anak, mga Bartolome clan, binabati ko rin po. At yung Burol, ayan sila Sister Menchi, yan yung Burol Prayer Group, binabati ko rin po. At binabati ko rin sa San Pablo, yung mga taga San Pablo, si Maris, yung De Castro family, ayan, nanonood ngayon, kaya binabati ko lahat. Kaya lahat kayo, binabati ko, kaya thank you, Lord. Yan, Minister Otan, mag-pray muna tayo. Sige. Simulan natin pray. Sige, Lord, maraming salamat, Panginoon. Binigyan niyo po kami ng pagkakataon na may bahagi ang iyong salita. Sa nag-share, Panginoon, kayo magsalita sa amin. Pangunahan niyo po kami, wisdom, knowledge, understanding, anointing, para lahat ng may babahagi namin, maunawaan ng aming mga kapatid at masapamuhay naming lahat. Walang ibang matataas sa aming live streaming ngayon. Panginoon, kayo lang po, Panginoon. Pangunahan niyo po kami. Wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa inyo. Maraming salamat. Thank you, Lord, in Jesus' name. Yan, purihin ng Panginoon. Yan. Salamat ho sa ating Panginoon sa umagang ito. At kanina, mga kapatid, sa atin hong, kung inyong napakinggan yung sulat ng ating kapatid na si Sister Beth, ay sa umaga pong ito, yun po yung nais po naming ibahagi. Kung ano po yung ating matututunan. Alam niyo po, habang pinapakinggan po namin yung sulat ni Sister Beth, ang naging tema po ng aming pagtatalakayin sa umagang ito, yung pong tinatawag na the power of prayer. Yan ako, mga kapatid, sa panahon ngayon, bakit napakahalaga ng prayer? Alam po naman natin na sa buhay natin, ang panalangin, yan na po yung buhay natin. Kaya napakahalaga na sa umaga pong ito, mga kapatid, ito nga po yung bibigyan po namin ni Minister Otan ng yung sulat ni Sister Beth. Minister Otan, sino nga ba si Sister Beth? Yan. Si Sister Beth, tiga-Kalo po yan. Yan. Tiga-Kalo. Yan si Sister Beth ay talagang ever faithful kay Lord. Amen. Pagdating sa may prayer meeting sa bahay, pagdating sa Bible study, nandoon, pagdating sa fellowship, nandoon maaga. Kaya yung commitment niya kay Lord, talagang masasabi natin na talagang full support sa gawain ni Lord. Ano man yung ating event, saan man tayo pumunta, makikita natin to si Sister Beth Marasigan na to na talagang very supportive sa gawain ng ating Panginoon. Kaya ganun na lamang yung pagtugon ng Panginoon sa kanyang panalangin. Yan po rin ang panalangin. Sister Beth po, dati po yung bahay nila nasa may boundary po. Kaya lamang po noong mag-widening, nalipat po sila. Kaya ngayon po, doon na po sila nakatira sa may Asis. Yan, sa may Asis na po. Doon sila nakatira ngayon. May karinderya na. At saka meron na rin pong sasakyan. Yan po yung mga blessing. Yan ang mga parking ka na. natatandaan ko po nung unang umaatin ng mga prayer meeting, ang sasakyan lang nila, motor lang. Pero ngayon po, may motor na at meron pa po silang ginagamit para sa gawain para kay Lord. Sige, Brother Otan, puntahan na natin itong sulat ni Sister Beth. Ayan. Yung sabi nga ni Pastor Simple, pag-usapan natin yung power ng prayer. Ngayon, bibigay ko muna yung meaning ng prayer sa dictionary.
Yung meaning ng prayer sa dictionary, ito yung a solemn request for help or expression of thanks addressed to God or an object of worship. Sabi dito, solemn for help. Kaya pag tayo ay nanalangin sa ating Panginoon, talagang hinihingi natin yung awa at grasya ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi pa nga to, expression of thanks addressed to God or an object of worship. Kaya pag tayo nananalangin, hinihingi natin yung tulong, awa ng Diyos. At meron din pananalangin na nagpapasalamat. Pag nananalangin pala tayo, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Meron pa akong nakitang isa. Dito naman sa Bible Dictionary. Sabi dito sa Bible Dictionary, communication with God. Kaya sabi doon, pag tayo ay nananalangin kay Lord, sabi sa Bible Dictionary, communication with God, Christian recognize their defense upon their creation. Kaya pag tayo nananalangin, wala tayong ibang sinasandalan kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga pag nananalangin tayo, di ba? Mark 11:24, kaya't anuman ang hingin mo sa panalangin, manalig kang ipagkakaloob ng ating Panginoon. Wala tayong ibang inaasahan kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Meron pa ako dito, yung the most meaningful prayer comes from heart that places its trust in the God who has acted and spoken in the Jesus of history and the teaching of the Bible. God speaks to us through the Bible, and we turn speak to Him in trustful, believing prayer. Kaya pag tinignan natin dito, yung meaningful prayer daw, kailangan, sabi dito, kailangan comes from the heart. Pag tayo nananalangin sa ating Panginoong Jesucristo, nagmumula sa puso. Kasi pag tinignan natin dito, hindi ka pwedeng manalangin na parang basta lang nananalangin. Basta lang nananalangin, kailangan pag tayo daw ay nananalangin sa ating Panginoon, comes from the heart. Kasi alam ng Diyos kung ano ang nilalaman ng isip natin at ng ating puso. Kaya pag tayo meaningful na prayer, kaya tayo, iniikayat ko kayo kasi minsan, di ba, minsan pag gabi, pag matutulog na dahil pagod na, ayan, pagpagod na, basta na lang, Pastor, basta na lang makapag-pray, di ba? Di ba? Lord, thank you, Lord. Tas, na kagad. Pero dito, sabi dito, pag nananalangin daw tayo sa ating Panginoon, comes from the heart. Kaya dito, meron pa akong sabi dito, meron akong natutunan dito, 4 basic element of Christian prayer. 4 basic elements of Christian prayer. Ano po to? Kasi importante mapag-aralan natin yung ating pananalangin sa ating Panginoong Jesucristo. 4 na basic Christian prayer. Sabi dito, yung prayer of adoration. Pag sinabing adoration, nakasunod na yung pagpapala ng Panginoon, yung blessing. Kasi pag nagpe-pray ka pala kay Lord, pagsamba sa ating Panginoon, yung adoration, yung pagsamba, kasunod na dito yung masaganang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pag tayo ay nananalangin kay Lord, prayer of adoration, nakasunod na po dito ang pagpapala ng ating Panginoon. Kaya di ba minsan, nagpe-pray tayo kay Lord, hinihingi natin yung grasya at awa ng Panginoon, yung ating mga kahilingan sa ating Panginoong Jesucristo na ibigay ng ating Panginoon. At natutuwa nga ako kasi bago ako makarating dito, nagpray ako kanina kasi meron tayong kapatiran magbibigay ng chicken. Ngayon, magbibigay ng chicken. Kami ang contact ni Sister Celia, Brother Baby. Kaso, Pastor, alas 7, nandun sa Puti. Tapos, si Roger ang kausap niya. Ngayon, pagpunta ko dito sa baba, kinausap ko si Roger. Si Roger nasa baba pa, Pastor.
Alam nyo, nakakatuwa ang ating Panginoon. Punta ako kay Tita Ria. Tita Ria, ganito, ganito, ganito. Sabi niya, sinong pupunta? Sabi ko, magla-live streaming ako. Pero sabi niya, sige, puntahan mo na lang kung aabot ka. Talagang makakaabot ka. Kaya thank you, Lord. Nakuha natin yung chicken na blessing. Talagang blessing yan. Galing kay Lord. Talagang nakarating ako doon, nakuha ko at nakauwi ako dito. At hindi lang yung pagpapala na yun. Nakaabot pa ako dito sa live streaming. Kaya sabi dito, yung prayer of adoration, yung pagsamba mo kay Lord, pag nagsamba ka kay Lord, nakasunod na ang masaganang pagpapala ng Diyos. Yung pangalawang prayer of contrition. Pag sinabing contrition, yung repentance, yung pagsisisi. Kaya, di ba, pag nananalangin ka kay Lord, hindi lang blessing. Ito yung isa, yung contrition, yung repentance. Meron nga ako nakita, natutuwa ako kasi habang pinag-aaralan ko dito, yung elements of prayer, nakita ko dito yung pagsisisi, yung repentance, yung dito kay Jonas. Di ba yung kay Jonas, grabe yung kanyang pagsisisi. Kung hindi ka ba naman magsisisi, no, Pastor Simple, nasa loob ka na ng whale, di ba? Pag tinignan natin dito, nasa loob ka na ng tiyan ng whale. Pero dahil humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, magugulat ka, biglang niluwal. Di ba? Sa dalampasigan. Kaya dito, yung elements of prayer, merong adoration, may contrition, repentance, pagsisisi. Yung pangalawa, prayer of thanksgiving. Pag tinignan natin dito, yung thanksgiving, yung gratitude. Diba? Sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin, sa lahat ng in-answered prayer sa buhay natin, walang ibang magagawa tayo kung hindi pagpasalamatan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya thank you, Lord nga, kasi sabi doon, yung thanksgiving, kaya lagi tayong magpasalamat kay Lord. Sa pagpapray natin kay Lord, nandun na kagad yung pasasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. Nakita ko nga dito yung kay Abraham. Diba? Pag tinignan natin yung thanksgiving, yung gratitude sa ginawa ng Diyos sa buhay niya. Diba? Parang, dadali siya sa lupang pangako, tapos sasabihin niya, sino magmamana nito? Yung aking alipin? Sabi ni Lord, hindi. Bibigyan ka ng anak na yun ang magmamana at ang lahi mo magiging, sabi doon, magiging sindami ng bituin sa langit, sindami ng buhangin sa dalampasigan. Kaya dito, sabi dito, yung prayer of thanksgiving, gratitude. Pag tinignan natin dito sa pagpe-pray natin kay Lord, doon natin ipinapakita yung pagpapasalamat natin kay Lord sa lahat ng binibigay ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi dito, the prayer of thanksgiving, yung gratitude, yung laging, pag ikaw pala'y laging nananalangin sa ating Panginoon, lagi ka palang nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. Ito pa yung isa, yung prayer of supplication and petition. Sabi dito, intercession. Ito yung pagsusumamo. Ito yung prayer ni Sister Beth Marasigan. Paano ka naman dito, di ba? Yung nagsusumamo ka, humihingi ka ng kasagutan sa ating Panginoon. Ano daw yung dugo na binipi yung anak niya? Anong 200? Pag tinignan mo, 200, tapos hindi mo siya makita, hindi mo malapitan, hindi mo mapuntahan kasi nasa ibang bansa. Pero dahil sa pamamagitan ng panalangin natin kay Lord, pagsusumamo natin sa ating Panginoon, nandun yung katugunan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi dito, yung supplication, petition, and intercession, yung pagsusumamo. Katulad nga dito, merong prayer si Elijah doon sa yung anak ng biyuda na namatay. Kano yung pagsusumamo na yun na ito namatay, di ba? Meron tayong namamatayan. Pero pag namatay na, hindi na mabubuhay. Pero nung panahon na ito, pinag-pray yung pagsumamo, paghingi ng
kapangyarihan ng ating Panginoon. Yung kay Elijah, di ba? Yung sa anak ng byuda, nung pag-pray niya, pinag-pray at thank you Lord, nabuhay. Ito nga sabi dito, yung prayer of supplication, yung pagsusumamo, napakahirap din ito kasi thank you Lord, naranasan din namin itong mag-asawa na talagang dumating ang time na nagpe-pray kami kay Lord, hinihingi namin yung pagsusumamo sa ating Panginoon, hinihingi namin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kasi nung nandun kami sa Isabela, ang ganda ng prayer meeting, lahat na pupuntahan, swabe lahat. Tapos maya-maya biglang tatawag yung aming anak. Naglaro sa isang lugar, tapos kumalas daw yung kanyang tuhod. Hindi ko malaman kung ano. Tanong ako ng tanong, anong nangyari ganito? Bakit kalas ganito? Si Sister Ana, grabe yung sumamo niya. Gusto nga niya liparin yung Isabela kung malilipad nga lang niya. Kung makakasakay lang, talagang sasakay na. Parang namimili siya kung uuwi siya, naiiwanan niya ako, yung gawain ni Lord. O mag-i-stay siya, magpe-pray siya kay Lord, hihingi ng sumamo sa ating Panginoon. Alam niyo, talagang makapangyarihan yung panalangin. Alam niyo kung bakit? Doon sa sumamo niya sa ating Panginoong Kristo, pag-pray namin, Lord, walang mangyayari, walang makikita doon sa tuhod, ganito, at makakalakad, at alam niyo, nakakatuwang ating Panginoon. Kasi bagamat bagamat medyo konting merong nangyari sa tuhod, pero hindi pinabayaan ng Panginoon. Ang isang pinakamaganda, dahil nagsumamo ka, nanalangin ka kay Lord, hiningi mo ang awat grasya ng ating Panginoon, at nakakatuwa, dahil nanalangin ka, alam niyo kung ano nakakatuwa, Pastor? Nakasunod pa siya sa Isabela, nakapunta pa siya sa prayer meeting, at nakapag-outreach pa. Kaya sabi dito, yung basic elements of Christian prayer, importante ito. Yung adoration, contrition, thanksgiving, and supplication. Tayo, hinihikayat ko tayo. Laging palagi ang manalangin sa ating Panginoon. Kasi sa ating pananalangin sa ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon at communication with God. Kaya thank you Lord, Pastor Simple. Yan, puri ng Panginoon. Salamat Minister Otan do sa mga kapahayagan tungkol sa prayer. Alam niyo po, ang gusto talaga ng ating Panginoong Kristo maging successful yung ating mga prayer. Alam niyo kung bakit? Kaya nga yung salita ng Diyos doon sa Jeremiah 33:3. Sabi nga dyan, kung tatawag ka sa akin, itutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. At iyan po ay napatunayan natin kanina doon sa sharing, sa sulat ng ating kapatid. Ano pa? At ang gusto din po ng ating Panginoon, yung prayer natin may resulta. Diba? Kaya tayo ngayon, nakita naman po ng dalawang mata natin kung paano yung resultang naganap dito sa compound ng Compi na ipinakita ng Panginoon. Kaya nga, alam nyo, yung paalaala nga ng Panginoon, paano tayo mananalangin. Ang sabi niya dito, itinuro niya sa tao kung paano yung paraan ng pananalangin. Dito nga po sa Matthew 6:5-6, may binanggit dito, nakalagay. At kapag mananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at mga panulokang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Subalit sa talatang 6 po, ganito nakalagay. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Grabe si Lord kung magturo. Diba? Anong prayer ang pinapakita dito ng Panginoon? Yung prayer na talagang yung siya lang yung kausap mo. Diba? Kaya nga yung paalaala dito, doon sa mga binasa natin, huwag na raw natin tularan yung mga panalangin na para bang pakitang tao lamang. At salamat sa ating Panginoon at sabi nga naandyan lagi yung kanyang pagtuturo para maranasan natin kung paano tayo makakalakad ng ayon sa kalooban. Ngayon po, balikan ko lang po, meron po akong nakitang 5 bagay doon sa principle na prayer ng ating kapatid na Sister Beth doon sa kanyang sulat. Unang-una, ang nakita ko po doon yung salitang prayer begins and end with praise to God. Kung inyong mapapansin,
ano ang sabi doon sa sulat niya? Di ba pagka tiningnan mo, mayroong ilang bagay doon na para bang inulit-ulit niya. Pero ano po ang sabi? Sinimulan sa panalangin, nagtapusaan sa papuri. Kaya nga kanina, mayroong pang-awit sa bandang huli. Ibig sabihin, no, yun naman ang nais talaga ng Diyos sa buhay natin. Na yung panalangin natin, yung panalangin nagbibigay ng ng luwalhati sa Diyos. At alam ko na tayo sa panahon ngayon, pinatunayan sa atin ng Diyos. At marami tayong mga panalangin na talaga namang masasabi ko po na mamamangha ka talaga doon sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay. Para bang yung panalangin na, Lord, ano ito? Ito yung kailangan namin. Kaya nga yung sharing ni brother, yung sabi nga ni Minister Otan, sinasagot ng Panginoon. Pangalawa, ano pa po yung nakita ko po doon sa sa sulat ng ating kapatid, yung praying corporately. Anong ginawa niya? Humingi po siya ng backup na prayer sa mga kapatiran. At yan naman po yung nasa Bible. Sa Matthew 19 hanggang 20, sabi nga, pag binasa natin yan, saan meron 2 o 3 na humingi ng anumang bagay sa Kanya, ay sasagutin ni Lord yung mga panalangin natin. Kaya yun po yung halaga, di ba? Katulad ng ating ginagawa, pagka meron tayong mga kapatiran na may mga problema, prayer. Bakit ito ginagawa natin yon? Yun po yung sinasabi ng Bible. Kung mas malakas yung prayer ng 1 o 2, 3, mas sigit lalo yung mas marami. At yan ho ay napapatunayan natin sa panahon ngayon, yung mga panalangin natin ay patuloy pong sinasagot ng ating Panginoon. Yung pangatlo, yung tinatawag na prayer hour. Kung mapapansin ninyo doon sa sulat niya kanina, anong sabi niya? Siya po ay may prayer ng umaga, ng 6:00, at siya din po ay may prayer ng hapon ng 6:00. Nakita ko diyan, alam niyo si Daniel, doon sa Daniel 6 verse 10, alam niyo ba si Daniel, nakalagay doon, 3 beses siya'y nagpe-pray sa maghapon. Kaya yung prayer, hindi yan walang limit yan. Kaya nga mahalaga po kaya nga yung meaning ng binanggit kanina ni Minister Otan. Ano pa? Ang ating Panginoong Jesucristo sa Mark 1:35, alam niyo kung ang ating Panginoong Jesucristo yung mag-pray, ang nakalagay sa Mark 1:35, sabi diyan, madaling araw pa'y bumabangon na siya at nagpupunta sa isang lugar upang manalangin. Saan pa po? Pinakita diyan yung kanyang yung mga prayer. At tayo man, meron din tayong kanya-kanyang prayer time. Kaming mag-anak ngayon, ang prayer namin 8 ng gabi bago kami matulog. Ibig sabihin, ang sarap nung pakiramdam na hindi naman, sabi ko nga, bagaman nung mga una, ginagawa na namin yan. Pero ngayong mag-pandemic, parang ni-remind uli ni Lord na ibalik ganun kahalaga po yung prayer. At nakita naman natin po doon sa sharing ng ating kapatid na isipin mo yung dugo na 200. Sabi nga doon, di ba may binanggit siya nang ipasok ng ospital gulay. Pero maya-maya biglang nagnormal yung kanyang BP. Kaya ganun pong kahalaga yung ating mga panalangin. At ang pang-apat po, yung tinatawag na praying always. Yung palagiang pananalangin. Alam po naman natin, ano po ang sabi ng salita ng Diyos sa Colossus 4 verse 2, maging matiyaga sa pananalangin. Panalangin, laging handa at magpasalamat sa Diyos. Hindi lang po yan. Sa Efeso 6:18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at magsumamo at sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. At yun po ang nagaganap ngayon sa ating community. Yung panalanginan, kaya nga nung mabalitaan ng mga kapatiran natin sa Kompi, na meron tayong ganito dito sa Kompi, merong mga nilalagnat, anong uring panalangin yan? Kanya-kanyang kumusta? Kanya-kanya, ay kumusta na kayo dyan? Kaya ngayon mga kapatid, pag nangumusta po kayo, sasabihin po namin, mas mabuti kayo sa dati. Pinagpala ng Panginoon. Yung buhay, sabi ko nga talagang iba na yung pakiramdam. Ako nga nagkukwento sa mga kapatiran natin kanina, parang iba yung pakiramdam mo ngayon. Yung halimbawa, pag lumabas ka, yung parang, ang sarap-sarap ng pakiramdam, parang, ano bang tawag, parang bang
anong tawag doon? Normal na yung pakiramdam mo. Ano pong ibig sabihin niya? Ano yung napatunayan natin? Yung panalangin ng sama-sama po nating magkakapatid. At yung pong panglima, yung trusting prayer. Ano po ang sabi ito? Nagtiwala siya sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi niya sa kanyang anak, simple, hindi naman niya po madali yun. Ganong kalayo, narito ka. Kaya sabi ni Minister Utan kanina, na pag may nangyari sa anak mo, ganito, nasa malayo ka. Pero ano po ang sinabi niya? Alam ko na hindi siya pababayaan ng Diyos. Iyon po ang sa buhay natin, yun yung nagdadala para maniwala at ano bang tawag doon? Paniwalaan natin yung mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ano po ang resulta? Yun, answer prayer. Sa buhay po natin ngayon, bilang mga anak ng Diyos. Kaya pagka meron tayong mga alalahanin mga kapatid, huwag ho tayong mag-atubili na lumapit sa Diyos. Sabi nga sa panahon ngayon, ang ipinapakita sa atin ni Lord, yung mga nakita natin ng mga word ng nakaraan, ay bakit ka pa nga ba naman matatakot? Doon niya sa awit 139. Alam na ni Lord yung haba ng buhay natin. Alam ni Lord kung hanggang kailan tayo. Kaya nga lamang, hindi mo rin ipapag-alis minsan, kakabahan ka rin. Pero salamat to at yung prayer natin. Kaya sa buhay natin, ano yung sekreto lang talaga, tayo'y manalangin sa Panginoon. At bago po ako magtapos, meron lang po akong babasahin na nakita ko na isang talata ng Bible dito sa Jeremiah 33, verse 6. Alam niyo ba dito na ipinakita ng ating Panginoon sa atin na walang pagka nag-pray ka, ito ang sagot niya sa atin. Itinan niyo sa Jeremiah 33, 6. Tinan po niyo babasahin ko lang po sa atin. Sabi niya dito, ang nakalagay po, sinabi pa ni Jeremias sa 33 verse, 33:6. Ngunit pagagalingin ko silang muli. Hahanguin ko sa kahirapan ng Huda at Israel at bibigyan sila ng kapayapaan at kasaganaan. Naku, napakagandang pangako ng Panginoon sa atin yan. Kaya mga kapatid, ano po ang sekreto? Yung prayer. Katulad kung ating balikan natin yung prayer ni Sister Beth. Grabe yung ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga ano po ang sabi niya? Ganon silang kamahal ng Panginoon. Kaya nga ang laging sinasabi ng ating Panginoon, pag meron tayong mga alalahanin, meron tayong mga kahilingan, anong gagawin natin? Balik tayo sa Panginoon. Manalangin tayo, tayo. Ang sabi nga ng ating Panginoon, hilingin natin. Kaya nga sabi ng John 15:7, na kung mananatili kayo sa akin at ang salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ko sa inyo. Mga kapatid, ano yung kahilingan natin ngayon? Sakit? Sabi ng salita ng Diyos, sabi sa binasa, Jeremiah 33:6, magpapadala ako ng kagalingan. Ano ang kailangan mo ngayon? Pinansyal na bagay, Pilipos 4:19, ibibigay ng Panginoon yan. Ano ang kailangan mo ngayon? Protection. Sabi ng Panginoon, awit 37:23, ang gabay ng tao sa paglakad ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa umaga pong ito, alam ko po na doon sa sulat ng ating kapatid, pinakita ng Panginoon na talagang sa mga nagtitiwala sa Kanya, sa mga umaasa sa Kanya, hindi po niya bibiguin yung mga taong lumalapit sa Kanya. Yan, Brother Minister Otan. Yan, thank you, Lord. Talagang patuloy lang tayo mananangin, patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya pag tinignan mo, sabi nga nung binasa ni Pastor, talagang manatili lang tayo kay Lord. Nakasunod na yung masaganang pagpapala ng ating Panginoon. Meron lang akong konting parang kasi sa kwarto namin, meron kami parang joke doon sa kwarto namin, Pastor. Bago magtapos, para may joke sa kwarto namin. Kasi dati, pag may ginawang ganong sitwasyon, nagagalit kami. Alam niyo kung ano yun? Dati, excuse the word sabi doon, dati pag may umutot, galit na galit kami. Ano pa naman yan, pag umutot ka, lumayo ka. Alam nyo, nakakatuwa ngayon. Kasi, blessing na rin pala yung pag-utot namin. Alam nyo kung bakit? Thank you, Lord, kasi pag umutot kami, ibig sabihin, nakakaamoy pa.
Kaya, thank you, Lord. Di ba, pag tinignan mo, sa lahat ng pangyayari sa buhay mo, i-enjoy mo talaga yung paglilingkod mo kay Lord. Kaya pag sinabi ni Joel, Daddy, huwag kang magagalit. Bakit? Blessing ni Lord yan. Bakit? Ibig sabihin, may pang-amoy pa tayo. Kaya pag yung may umuuto sa tabi natin, huwag natin magagalit. Kasi alam natin na wala tayong COVID kasi meron tayong nakakaamoy. Kaya thank you, Lord. Basta thank you, Lord, dyan. Joke lang ng konti. Sa pagpe-pray natin, patuloy lang tayong manatili sa ating Panginoon. At sa pagpe-pray natin, hindi nasasayang yan. Kasi alam nating may magandang gagawin ang ating Panginoon. Tandaan natin, pag nanalangin tayo kay Lord, meron tayong communication with God. Kaya, ayan, Sister Lily Gabina, Greenland Prayer Group. Thank you, Lord, kasi meron na naman kaming ayuda! Ayan, grabe. Hindi ka ba magpapasalamat kay Lord dyan? Patuloy lang tayong manalangin kay Lord. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Ang gagawin lang natin, patuloy tayong magpapalanginan, alam natin sa palalangin natin ng bawat isa, lahat tayo ay magkakaroon ng magandang buhay, sagana at kapayapaan sa ating Panginoong Jesucristo. Bago kami magtapos, kakanta kami ni Pastor Simple. Pag dalawa daw kami ni Pastor Alex, hindi daw pa kami makakanta kasi pareho daw ang boses namin. Kaya dahil sa prayer, meron kaming kanta na napakahirap nito. Dinidinig ng Diyos. Ayan. Napakahirap. Dinidinig ng Diyos ang panalangin mo, dinidinig ng Diyos ang panalangin ko, dinidinig ng Diyos ang panalangin nating lahat. Dinidinig ng Diyos ang panalangin mo, dinidinig ng Diyos ang panalangin ko, dinidinig ng Diyos ang panalangin nating lahat. Kahit kailan, kahit saan, anumang bagay, tiyak lagi kang pakikinggan. Dinidinig ng Diyos ang panalangin ko, dinidinig ng Diyos ang panalangin mo, dinidinig ng Diyos ang panalangin nating lahat. Thank you, Lord. Lahat tayo, lahat ng panalangin natin, didinggin ng ating Panginoong Jesucristo. Pastor Simple. Sige po, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, dakila at makapangyarihan po namin Diyos. Salamat sa napakagandang umaga na ibinigay po niyo sa amin. Salamat po sa unang linggong ito na punong-puno kami. At itinuro po niyo, Panginoon, sa amin sa umagang ito na simulan po namin ang aming linggong ito sa pamamagitan ng panalangin. At Panginoon, patuloy po namin dalangin yung mga kapatiran namin na patuloy po na nakikinig ng ganitong gawain, Lord. Lagi po ninyo silang sasamahan, iingatan, yung po mga nagtatrabaho, pagpunta po nila, pag-uwi, sasamahan sila at ilalayo, Panginoon, lahat sa mga virus na nakapaligid sa kapaligiran namin. At naniniwala po kami, Lord, na tanging kayo lamang po ang mag-iingat sa aming buhay. Kaya, Panginoon, ang buong linggong ito, buong maghapong ito, magpupuri kami at magpapasalamat sapagkat patuloy po niyong ipinapadama sa amin ang napakagandang buhay kapag kasama po namin kayo, Panginoon, sa araw-araw ng gawain namin. At muli, Panginoon, ang gawain namin sa maghapong ito, alam po namin, Lord, na wala pong ibang maluluwalhati, mabibigyan ng kaluguran, kundi kayo lamang, Panginoon. At muli, sa oras na ito, wala po kaming ibabalik sa inyo, kundi ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating mga kapatiran. 2 Timothy 2:2.